minsan may mga repair tayo na yung tipong ina-underestimate natin. Alam nyo ba kung bakit ko sinabi na ina-underestimate natin? Tulad nitong Ace na LX20 na to, ba, kabisado ko na siya. Halos lagi na akong gumagawa nito. Yung tipong alam ko na lahat. Pero tingnan nyo nangyari, oh. Kalas lahat ng output, oh. Nakakalas sa may heatsink. Ito sana gagawin ko, Magos na PO12 na to. Kaso, may nagdala rito ng dalawang Ace na LX20 na naman. Yung isa andun, oh. Ay, nagdala na naman dito ng LX20. Kaya, ito, nakapatong na eh. Nakabukas na kasi chinik up ko. Kakalis lang na mayari. Anong gagawin natin? Ito na unahin natin. Pero ito sana yung kwan ko. Gagawin ko kasi nakasampa na nga to eh. So may pumasok. By the way, shout out and then maraming salamat sa mayari nito na pinagkatiwalaan ulit tayo. Bali, avid customer na rin natin. Kumbaga, loyal customer natin. Yan, Ace na LX20. Pinakamamahal natin. Isa ito sa nagbuhay sa atin. Ace na LX20. Ang issue naman nito ay nakaprotect isang channel. Siguro mga half year daw. Kalating taon na hindi nagamit. Nung ginamit, eto, nakaprotect na yung isang channel. Okay? By the way, pasensya na kung gagawa ulit ako ng ganitong klaseng content. Importante may pang-upload ako. At the same time, yan ang request sa atin kasi. Diba? Kaya nga tinadalhan tayo ng gawain dito para maipakita or makita nila kung paano gawin yung unit nila. Yan, Ace na LX20, naka-bulb tayo ah. Dito tayo sa may kabilang lamesa pa rin naka-bulb tayo, single bulb lang. Doon kasi double bulb natin eh. Balak kong dagdagan yung bulb dito. Okay, pansinin nyo. Ang usapan namin dito, ang request plan ni Bossing, ang request ni Bossing is i-fix bias, tapos ayun na, package na kung tawagin eh. Ito, naka-protect talaga siya. Oh. Yan, umiilaw yung pula. Okay? Naka-protect siya. Ngayon, ano pa gagawin natin? Kalasin na natin yung board nito. Walang bias ito kapag sinukatan mo. Tignan lang, sir, ah. Okay, bali, eto, balik tayo na may customer na kumuha. Ngayon, sukatan natin ng bias kung bakit naka-protect siya. Okay? May customer, may kumuha ng unit eh. Kaya medyo okay, yan, naka-protect pa rin siya. Na-distract tayo. Ganun talaga, may shop kasi tayo eh. Nasa shop tayo or hindi tayo sa bahay, kaya may mga tao. Okay, dito, zero bias to, mapapansin nyo. Okay, zero bias. Tapos dito, meron to eh. Ayan o, nasa 0.26 lang. Normal naman. Normal naman yung bias dito. Pero dito, may problema. Gagawin natin, kalasin na natin to. Tapos, ito lang naman, dahilan yan, i-fix natin to. And then, nagtataka ko bakit hindi umilaw yan. Baka mamaya napundi lang. Umilaw siya kasi mahina. Double check natin. Dito, umilaw dalawa eh. Kailangan umilaw yung dalawa na yan. Baka kinalawang na dahil sa matagal na na-stock. Okay, kalasin natin yung board. I-fix bias natin yan. Tapos maglagay tayo ng fuse. Ngayon, ang gagawin kong fuse, dalawa pa rin ba? Try ko, yung dalawa na gagawin natin ngayon. Pula itim ng kakabitan natin, negative positive na. Nakalas ko na yung board. Ito lang muna, isa lang. Ngayon, pasensya na kayo kahit ulit-ulit yung video natin ha. Kung medyo kuwan na kayo, nainip na kayo or umay na kayo sa video natin, sana yung cutter ko. Pwede naman kayo mag-scroll and then maghanap ng ibang video. Itong video natin para lang sa mga gustong mapanood ulit yung video natin and then sa mga baguhang technician ha. Ito, hindi na tayo or hindi na ako magkakalas ng board na to. Hindi na. Kasi wala naman sa usapan namin ni Bossing na magdadagdag ng output. Okay? Kaya hindi na natin kailangan tanggalin ito. Ang fixed bias lang yung usapan namin dito. Kapag nagpadagdag ng transistor, siyempre magdadagdag din ako ng bayad. Kaya wala naman sa usapan. Fixed bias lang tapos lagay na fuse lang. Kaya gagawin natin, ito cutter lang. Pansinin nyo, kailangan meron kayong side cutter. Okay, ganyan. Para hindi na kayo mag-angat ng board. Tapos ito, baliin mo na lang to. Kaya may matira na dalawa. Tuloy ito. Yan, may matira na dalawa dyan. Para paghihinangan. Okay. Tapos pingutin lang siya. Tapos, same procedure dito sa may isang channel. Ganun din. Pipingutin mo lang din ito. Tapos ito, pingutin mo to. Okay. Tapos
Iangat mo to. Pwede mo, katirin na lang natin to. O, ayan. Tapos sabay uga-uga na lang. O, ayan. Tanggal na siya. Ang value dito is 202 to 2K. 2K ang gamit dito. Sana siya? Ito. 2K. O, 2K ito. Yung isa naman is 1K. 102 naman ito. 1K. Ang gagamitin natin value dito, differential ito, is 200 ohms. Okay, kaya may nakahanda na ako ditong resistor. Paulit-ulit lang naman yung video natin eh. Kaya kabisado ko na ito eh. 200 ohms, tapos dito 1.8K naman. Instead na 202, 2K, 1.8K lang nilalagay natin dito. Okay? 1.8K. Tapos kung saan mo siya ilalagay, yan lang, gilid-gilid lang. Ito, gilid nito, tapos gilid nito. Kasi dito sa may gilid na to, tapos dito sa taas, magkadugtong lang yan sila. Kita nyo yung linya, di ba? Magkadugtong lang, oh. Same din dito. Yung isa nito, magkadugtong din, oh. Kaya lalagyan mo, eto, and din dito. Gilid-gilid lang, ika nga. Okay, ngayon, maghihinang ako. Wala na papakita ko ba sa inyo. Hinangin ko muna, or i-fix ko. Tapos, tingnan natin kung magkakaroon siya ng bias. Ibalik ko na yung board. Ay, salpak pala muna natin. Tapos, tingnan natin kung mawawala yung protect niya. Kapag naka-protect pa rin, ibig sabihin, may problema pa yan. Double check natin. Negative. Ito. Out. Sige, tingnan natin Hook. Kailangan mag-normal siya. Ay, yun lang. Naka-protect pa rin eh. Pero umilaw yung dalawa. Teka lang. Sige nga. Bakit naka-protect pa rin siya, oh? Sukatan ko muna ng bias to. Tingnan natin. Posible, Imposible. Tapos, dito. Oh, may bias na. Pero, bakit naka-protect pa rin? May bias na siya, kanina wala, Oh, meron na, Oh. Normal na, di ba? Pares na, May bias, pero bakit naka-protect? Oh, meron talaga siya, Taran! Day 2 na. Pangalawang araw natin ngayon. Kahapon kasi, inabot tayo ng gabi. Ngayon, minsan, may mga repair tayo na yung tipong ina-underestimate natin. Alam nyo yung tinatawag, alam nyo ba kung bakit ko sinabi na ina-underestimate natin? Tulad nitong Ace na LX20 na to, kabisado ko na siya. Halos lagi na akong gumagawa nito. Yung tipong alam ko na lahat. Pero tingnan nyo nangyari, kalas lahat ng output, nakakalas sa may heatsink. Ayan yung heatsink niya. Kasi naka-fault pa rin siya Or ito naka-protect pa rin siya. 'Di ba? Ngayon, grabe ang trouble, ang hirap ng trouble, halos hindi ko makuha. Ngayon, pansinin niyo ito ito. Pakita ko sa inyo para may idea kayo. Sakaling may encounter niyo ito. Yung pala, hindi naman pala sa trimmer lang yung problema. Ito pansinin niyo ito. Ito siyempre magche-check tayo ng diode dito. Teka lang, ito, pansinin niyo ito Tingnan niyo yung reading niya. Ang taas, di ba? O taas or mababa. Mababa reading tawag yan, hindi mataas. Delikado yan. Pansinin nyo. Ulitin natin. Ba? Kumpara natin dito. Medyo mahirap lang Dapat ganyan lang siya. Tapos yung kabila, ganyan lang dapat. Ang nangyari, sobrang taas. Ito tingnan nyo yung kabila Dapat ganyan lang siya mababa lang Eto, sobrang taas. Ngayon, halos na-check ko na lahat. Ito. Ito, lahat na-check ko na to. Yung transistor dito, na-check ko na halos lahat yan sa bahay kagabi. Eto, na-check ko na halos lahat to. Kaya minsan, kaya nakita nyo, nakatayo siya Yung itong naiwan na to, hindi ko na-check. Kasi sabi ko, bakit ganun? Eto, na-check ko na tong dalawa na to. Ito, mga pinampuputol ko. Para makita ko kung saan galing siya. Hanggang sa nag-check din ako dito. Sabi ko, bakit ganun pa rin? Halos wala akong makitang sira na pyesa. Tapos,
Hanggang sa pinutol ko na nga yung output muna, tinanggal ko muna yung output para masigurado ko talaga. Ngayon, alam nyo kung ano yung pinaka-problema or saan yung pyesa nasira. Ito siya, yung 551, Yung tipong halos nakuha mo na lahat, halos na-check mo na lahat, natanggal mo na pala lahat, tapos na-testing mo na lahat, yung naiwan, yun pala yung may sira. Kasi diba, natanggal mo na lahat, iisip mo, ba't wala namang sira yung mga transistor, Yun pala, meron ditong sira. Ito to, pakita ko sa inyo. Dito tayo, para mas klaro, Ganyan siya. Reading niya 50. Tapos yung isa dito, check natin to dito, ihambing na natin. O dapat ganyan, halos wala. 'Di ba? Wala to dito Kasi 551 to Okay, dapat ganyan wala. Anong nangyari sa kanya? Meron. Ngayon, kakalasin ko yan. Kakalasin natin. Tingnan natin kung ano magiging labasan. Okay? Bale, ito, kinalas ko na siya. 551 ito. 5551. Pasensya na kayo sa daliri natin. Huwag nyo napansinin yung daliri natin kung may marumi. Yan, 551. Ngayon, sukatin ko yung yung diode kanina, yung reading niya. Pansinin nyo. Bumaba. Di ba? Bumaba siya, Kanina hanggang dito yan. Tapos ito siya, 551, dapat walang reading sa gilid nito Lagyan ko ng tape. Okay, dinikit ko sa tape para hindi siya gagalaw once na i-test natin. Ngayon, ito siya. Pansinin nyo nagkaroon siya ng reading Dapat wala yan. Dapat gitna yung reading nito Pansinin nyo yung reading gitna Ang nangyari sa gilid, nagkaroon ng reading, nasira na yan. Ay nako, ngayon palitan natin ng 551. Magiging matino na to. Palitan ko ng 551, tapos balik ko yung mga transistor, tapos balik ko sa mic 1, ibalik ko sa may heatsink niya. Naibalik ko na yung heatsink. Dalawa, pati ito, na-fix bias ko na rin to para hindi na umaba yung video natin. Nang dahil lang dun sa may transistor na yun Ayan 1.8. Tapos, ito is 220 ohms. Yan, tapos dito, naibalik na natin to. Same lang din naman to. Nahirapan tayo, Meron talaga may mga bagay talaga na minsan ina-underestimate natin. Pero papahirapan tayo. Ngayon, natin. Okay, naka-normal na siya. Wala na siyang protect Ngayon, magsukat tayo ng bias. Kailangan may bias na masusukat tayo. Ito, bumili na naman ulit tayo ng test prod. Kung na naman to, yung needle point. Okay, kailangan may bias. Okay, teka lang. Okay, yan siya 0.26. Parang stock na lang din. Medyo mabababa lang ng konti. Paras lang 0.26. 0.26. Okay. Okay na to. Ang next natin na gagawin ay maglalagay tayo ng fuse. Fuse na lang ang hindi na tayo magkakalas pala dito. Yung dating method natin na maglalagay tayo dito, hindi na kasi wala akong stock ng fuse holder ngayon. Ang gagawin natin, individual fuse na lang. Dalawa dito, tapos dalawa dito. Okay, magkakatiri natin. Ngayon, hindi na tayo nagkalas dito ng board ng power supply. Dito na lang tayo naglagay ng fuse. Individual na. Para kung sakaling masira man itong isang channel, may isang channel pa na naiwan. Okay? Etong, yung shrinkable tube na to, may fuse sa loob yan Yan, gamit kayo ng mga 15 to 10 ampere lang. 10 to 15 ampere lang. Tapos, ito, itim na to is negative. Pula is positive. Okay? Gamit kayo ng shrinkable tube or spaghetti tube. Yung tipong ma-isolate or hindi naka-expose itong mga fuse kasi hindi pwedeng magkadikit yan. Pag magkadikit yan, puputok yan. Diba? Kapag nakalugay siya. Kaya, kailangan may isolation. Gamit kayo ng shrinkable tube. Okay, tapos, pag naidugtong nyo yan, gaganunin mo lang, okay na Hindi na siya naka-expose. Tapos, ang diskarte, putulin mo lang yung wire. Puputulin mo yung wire, pula itim, tapos maghinang ka ng fuse lang. Okay? Dudugtong mo lang siya ganyan.
Kung anong procedure dito, yun din ang gagawin mo dito sa may kabilang channel. Ito din siya, may fuse din yan. Ganon din yung itim. Kasi yung itim, negative yan. Yung pula is positive. Tapos, mas maigi talaga na naka-isolate siya. Okay? Para kahit itali mo siya ganyan, kahit nailugay mo na siya ganyan safe na safe, di ba? Kahit nagkaganyan lang siya, safety siya. Kasi kung hindi mo siya i-isolate, lalagyan ng shrinkable tube o spaghetti tube, maaring sasayad sa takip, napuputok din siya. Okay, pwede nyo initin yan. Pag ininit nyo, magkukompress yan, didikit sa may fuse. Kaso nga lang, sa akin ganyan na lang, kahit nakalugay lang siya. Importante, naka-isolate yung fuse. Next move or next na gagawin natin ay, ano pa ba, di audio test na natin to. Or, sige, nakaraan pala walang bias to dito Ngayon, ipapakita ko sa inyo na meron na siyang biasing. Yung tester, kunin ko muna. Ito yung tester natin. Iusin natin para may pakita ko sa inyo na maayos. Okay. Ngayon, on natin ulit. Okay, wala na siyang protect naka-normal mode na. Nakaraan naka-protect talaga siya Nang dahil lang sa transistor na 551 na yun Kung ano pinagagawa ko pa. Ngayon, nasukatan ko na pala kanina to Ayan, 0.25, 0.26. Ayan. Ngayon, maglalagay naman tayo ng audio input. Tapos, speaker. Okay, bali, eto na. Nagkabit na tayo ng speaker. Bali, dalawa. Hindi tayo naka-speak on. Naka-bedding post tayo ngayon. Dalawang sabang nakakabit. Kaya wala ganong boses parinig nito. Laptop natin gumagana. Ay, naka-220 tayo Ito, 220 na ito. Ayan. Ngayon, on natin. Bahala ka dyan. Ngayon. Okay, channel 1. Channel 2. Okay pa yung control niya, wala pang sabit. Okay, copyright pa tayo nito. Okay na, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit tayo kung paano tayo ulit mag-repair or gumawa ng netong klaseng unit, Ace na LX20. Tapos ito na yung style na ginagawa natin ngayon sa fuse. Hiwalay na lang. Okay? And then, yun nga, pinahirapan tayo dahil sa may 551 lang na yun. Doon sa may, ito, dito banda. Nasira pala, kaya nagpo-protect siya. Although, bakit nagtataka ako may bias siya. Okay, hanggang dito na lang. And then, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, paki-subscribe ng YouTube channel natin Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo na video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.